Dito guys, nakarating na kami sa Alin Port at nakababa na kami ng Ruro, mga 11:30. Kaya nakapag-decide kami na tuloy-tuloy na yung biyahe namin kasi wala kaming matulugan guys. Maghanap sana kami ng matulugan guys, kaso parang hindi safety yung lugar kaya diretso-diretso na lang yung aming biyahe. Dahan-dahan lang kami guys, napakadilim dito na area guys, buti hindi kami nasiraan dito guys. Napakadilim talaga. Swerte na lang talaga guys at hindi nagkaberya yung sasakyan namin guys. One hour later. Dito guys, ako lang nag-drive guys kasi yung kasama kong driver guys, yung utol ko guys, sobrang pagod niya guys, antok na siya guys, kaya ako na nag-drive dito guys. Ito pala guys, papunta na po kami dito guys sa Tacloban, sa papuntang Sugod, Libagon, Leyte kasi taga Libagon, Leyte po yung parents ko. Doon muna kami mag-stay kahit isang gabi lang. Medyo mahaba talaga yung biyahe namin guys. First time namin magbiyahe ng ganito guys, Luzon, Visayas to Mindanao, kaya hindi basta-basta yung experience namin to guys. Napaka magandang experience talaga namin to guys. Tsaka sabihin ko sa inyo guys na kung magkano yung nagastos namin sa gas, lahat-lahat na gas nagastos namin Luzon, Visayas to Mindanao. Yun lang guys, update ko kayo guys. Dito guys, no, talagang nakakapagod na talaga guys kasi pagdating namin sa Alin Fort, tuloy-tuloy na talaga yung biyahe namin guys. Hindi na kami nakapagpahinga, hindi na kami natulog guys. No, hanggang umaga na po yan, tuloy-tuloy yung biyahe namin. Hindi na kami natulog sa mga hotel. Tuloy-tuloy po yung biyahe namin. So nakakapagod na talaga, para na kami mga zombie guys. Kasi gusto namin na makarating kami agad. Kahit dahan-dahan lang yung takbo namin. Yun kasi yung goal namin guys, na mas makatipid kami guys pag hindi na kami mag-hotel. Saka isa pa, para mabilis yung biyahe namin guys. Doon na lang kami nakapahinga sa Ruro, mga 1 oras at kalahati, doon kami nagtulog. Tsaka tuloy-tuloy na yung biyahe guys, papunta ng Sugod, Libagon, Leyte. Dito guys, nagtaka ako dito guys kasi yung mga halos na daanan ko dito na mga daan guys, puro sira-sira talaga guys. Daming lubak-lubak galing dun sa kaya nagdahan-dahan na yung takbo ko dito guys kasi may mga portion talaga guys na may mga butas-butas yung mga daan. Kaya kayo guys, kung magbiyahe kayo guys, lalo na dun sa guys, sa Quezon Province, kailangan kung magbiyahe kayo guys, madaling araw, para pagdating nyo doon sa Quezon Province, umaga na. Kasi lubak talaga ng daan doon guys. Lubak-lubak talaga, delikado talaga guys, pag lalo na pag gabi yung biyahe nyo. May mga portion talaga na hindi mo makita yung mga lubak, kaya napakadelikado sa mga nagbibiyahe ng madilim gabi. Kaya mas maganda, mas prepare ko talaga na madaling araw kayo aalis doon galing sa Luzon, para pagdating nyo doon sa Quezon, umaga na, makikita nyo na yung daan. Dito guys, parang masakit na yung mata ko rin dito guys kasi antok na rin ako, pero pinipilit ko lang mag-drive guys. No choice ako guys, kaya nililibang ko na lang yung sarili ko sa pagdadrive.
Kasi ngayon lang kami naka-experience na ito guys, nga medyo excited din kami na makarating sa lugar ng parents ko guys, kasi matagal-tagal na rin kami hindi nakapunta doon. Kaya makabakasyon na rin kahit papaano guys.
Luy. Asa na ni dapit? Naimurag na yung traffic light. Shit, tapling. Dali. Tapling. Signal. Uy. Pambiyada? Gago. Sobrang din ako. Ay, nako. Hindi. Abrin. Gina. Iyan, nasa mo. Ano? Okay. Layo ito ko na biya. Pagkatulog ko kadali, uy. May eh. Years later. Dito guys, sa wakas, nakarating na rin kami sa San Juanico Bridge. Ito po yung San Juanico Bridge guys. Hindi na po madadaanan to ng malalaking sasakyan guys. Yan guys, kaya may mga nakaharang na po na mga ano dyan guys. Kasi yung mga makadaan lang po dito guys, yung mga maliliit na sasakyan. Di ko po alam guys, baka siguro nakitaan na to ng ano guys na kailangan nang i-refer to guys kasi matagal-tagal na rin tong tulay na to guys. Ito yung pinakamataas na tulay guys, yung San Juanico Bridge guys. Matagal-tagal na rin akong hindi nakabalik rito guys, nakadaan. Bata pa ako noon guys, nakadaan ako rito. Ngayon na ako nakabalik, mga ilang years na. So napakaganda pa rin guys. Yan guys, oh. Napakataas talaga guys ng tulay na to guys. San Juanico Bridge. Mabag ang mga mata mga guys, wala pa may mga tulog. Mga zombie yan eh. Idugay po ko balik agi diri guys. Dati bata pa ko, litaw pa ko ani. Karon na maurag gyapon no. Pero wala na, magluma na ang tulay, kailangan na i-repair.
Yung ka nag-play. Ano na palo man? Buwangan mo, yung ka nag-play. Play na to eh. Ang basing na-record na to. San Juanico Bridge. Timing kayo. Taas mo itong biyahe, pila pa ka kilometro. Iguta, kabig batsi, uy! Kaluyan to ba ako kung namatyan sa batsi? Wala pag professional nag-driver, nagtunod sa ka mga van, mga pick-up, ah. Ayaw gini. Wala may sirbato. Challenge eh. Ito guys mo. Challenge gini kayo. Yate. Challenge gini ko. Gini ro. Tabok na yun kuan guys, San Juanico. Ito na Libagon Leyte, lugar sa akong inahan, probinsya nila, Libagon Leyte, Sugod. Ayaw gawin liko. Likoon dari. Bato na to ganina. Wala pa ko kabalo pa ko nga dito tapiklan, diretso na ako. Hanggang guno ko na tapikli ako kabalo sa akong liko. O Pilipis. Taas mo kayo dito. Oh, yung pinakataas. Pila na. One way ra di ay. One way lang din ang agianan diri guys. Oh, puli-puli guys. Uy. Puli-puli guys, sila na po guys. Oh. Ayan lang guys, update ko kayo mamaya guys, mga idol. 5 palungan na ni. 1 hour later. Wala lagi southern. Uyugan. Okay guys, kung iyaan ako tumigbaybay ron, maligo mig dagat. Maligo may og dagat. Ah, ito siya. Yun. Ligo sa mig dagat ya. Ligo ni. Ha? Ligo mig dagat mga idol. Doon ra mang dagat daw diri. Are agyanan. Asa agyanan? Ha? Punta juga dito.
Guys, Mori yung mga kauban guys oh. Ang ligo mig dagat kay naalay dagang kuandri. Mamana mi mamana. Oh, may pang igang ni guys. igang kayo. Perting inita. Pero dagan mo tagpuno diri. Nang ganining upan ni. Oh, sa kainit. Diri. Testing tagumol diri sa lite nga dagat. Ano na to kay bisig tamis. Parat kuno ring. Init pa mga init pa man ay. Dugayan ni sa adlaw uy. Kini nga kuan tubig sapa ni. Oh, Nagikan dito sa tulay. taob man murag ituod na. Ay ni taob na gyud ayo. Kadlok ba ning tulay ah? Bro magway kusog. Ay, nanay piling na mas dagat guys. Kagwapos dagat guys eh. Ligo time mga idol. Idol oh, dagat idol. Southern Leyte, Libagon. Sige guys, maligo sa mi guys ha. Ano pang? Dira oh. Dira. Uy, dagang pagswaki diri no. Nagurisda diri ba? Lalu oh. Ngabugaong. Kaubas bigaon. Ngabugaong yun. Gagmay ra. Pero
Ligaya po na ikuan sa init. Ay, nga pag na alas 5:30 ba, no? Oo. Taup. Bibili na kang relo. Bili ni mo? Kalin na po. Wala na kong bili na po. Basa. Gablihan mo ito na ako. Danan. 2,000 years later. Dito guys, nung kinaumagahan guys, maligo sana kami ng falls guys. Excited na kami guys, nakaready na lahat ng mga baon namin guys na niluto ng tiyahin ko guys. Kaso guys, nagka-problema kami sa sasakyan guys. Doon bumigay yung sasakyan namin guys, kinaumagahan na paandarin na sana namin guys kasi aalis na kami papuntang falls. Hindi na po siya umandar guys kasi nasiraan na kami. Buti na lang po guys, maswerte na lang din at dito na kami nasiraan guys sa pinuntahan naming area. Dito sa pinarkingan namin guys, kasi kakilala namin tong pinarkingan namin guys, nakiusap lang kami nga dito kami magparking. Kinaumagahan, pinaandar na namin yung sasakyan, umandar saglit, saka namatay. Kaya ito guys, pinacheck namin sa mekaniko guys. Kumuha pa kami ng mekaniko guys doon sa sugod guys, para lang mapacheck namin yung sasakyan guys. Yun nga guys, napakamalas guys, napag-alaman namin guys na may sira yung electronics niya guys, yung linya ng electronics niya. Tsaka ang sira talaga niya guys ay yung fuel pump guys. Bumigay na talaga yung fuel pump niya guys. Kaya wala na pong gasolina na nagsusupply guys papunta sa engine guys. Kaya hindi niya kayang umandar guys. Kaya dito guys, medyo natagalan talaga kami guys. Hindi talaga kami natuloy guys sa pagligo ng falls guys. Wala tayong magawa guys. Ganun talaga ang buhay guys. Excited pa naman sana ako na maligo ng falls para makita ko naman yung nature ng Leyte, kung gaano kaganda. Dito guys, chinek nila yun talaga guys. Inanap nila talaga nila yung line na anong diferensya guys. Di na mga full stroke ba? Fluid mo, no? Tubig. Ugaw din na yung kuwan, ganito sa tuloy din. Hugaw na yun. Nag-order na si Joel. May na lang lagi kay diri namin na tirikan. Asa ingon mo dai nga tama ng level. Din ay po to. I-street yun daya sa bangag. Di pwede manubra. Dili, uya-puya yung sobrang oil. Wala man sa nigamay oil. Namay so ng picture. Adi, gusto. Kunin ako, matituan na dyan sa may kiron. Ha? Anak mo lagi ng masayro.
Oo, sa electrical ang problema. Pasubay. Okay, pagkabot niyo. Ito dikit. Nauna ra sira kay naman sila yung motor. Terus dan sakay sa walay. Sikat ngulong. Nay do silang bolt. Okay, pagsugod na gabi. Kaya ko slay. Pero tang dina kana mo kung kuno ko lang diya kay na din na kuan ni ilaw. Ang kibutayan. Ito nang gibago, nagput na na. Dito mo na intriyo. Uy, Nimbayad ko kurente dyan. Kuan maray. yapit ra mo dito. Giyate. Kasi yun na lang. Abi na wali. Sila na dito, di hapit na lang po din, nagput. Dali. Di ka na yung intriyo de. Dito guys, confirm talaga guys na fuel pump ang sira guys. Kaya yan guys, tatanggalin yata nila yung fuel pump dyan guys. Dinouble check muna ni mekaniko yung ano guys, yung linya guys, kung may kuryente ba yung linya po ng electronics niya guys. Pagkatapos dyan guys ay nung okay na po yung linya, may kuryente na, ay tatanggalin niya yung fuel pump para mapalitan ng bago guys. Hata ko ba ni Mark? Yun be. Dito guys, tinanggal na ng mekaniko yung fuel pump guys kasi nga sira yung fuel pump guys. Sabi ng mekaniko magbili na lang daw siya ng fuel pump doon sa Sugod guys. Sa halagang binigyan ko siya ng 3,000 guys para bumili ng bago guys. Kaso ang nabili niya guys, hindi kasukat nung dati guys. Kaya yun tinry namin ikabit yun guys, yung fuel pump na yun guys. Yung binili niya guys, kaso hindi niya kasukat. Palyado po ang makina guys, no? Parang hindi po umaandar siya guys, kaso palyado guys, parang hindi makatakbo guys. Kaya yun, tinanggal niya yung ulit guys. Tsaka ang ginawa ng mekaniko guys, kasi nga linggo guys, walang mabilhan guys. Tsaka limited lang yung tindahan sa Sugod guys, kasi maliit lang yung area doon guys.
yung dati na fuel pump guys, ang ginawa niya guys, nilinisan niya lang yung guys, tapos binalik niya ulit guys. Umandar naman guys. Kaso lang guys, saglit lang umandar guys. Bumalik rin siya dati guys. Bumigay din siya guys. Ayaw na rin umandar yung sasakyan guys. Kaya guys, nakapag-decide ako guys na ako na lang bibili ng pesa guys doon sa Tacloban guys. Kaso guys, malayo yung biyahe guys. 3 hours yung biyahe, balikan 6 hours. Kaya madaling araw talaga ako umalis guys para makabalik agad ako guys. Tuloy-tuloy na yun guys. Buti na lang pagdating ko dun sa Tacloban guys, marami ng mga auto supply dun guys. Doon talaga ako nakabili ng fuel pump guys na kagaya nung dati niyang fuel pump na ikinabit. Sukat na sukat sa kanya guys. Kaya yun guys, kami na lang nag assemble ng fuel pump kasi nung time na yun guys, yung mekaniko guys, napaka busy na niya guys, marami siyang customer. So kami na lang talaga nagtiyaga guys na magkabit ng bago niyang fuel pump. Tsaka okay naman yung pagkabit namin 2,000 guys. years later. Pasaka migbod guys, morning country guys sa Liti, yung dagkutanan. Mulakaw naman yun niya, nga alas 11, happy sa may kadali dre, yung managkot ni. Yun na dito. Di talaga. Ulan man. Di ba karban to nga dyan? Sige lang. Ay daw. Siguwang na. Kuliyas na ba nito hanang kung di mo sunod? Hey guys. Ang pare. Uwan ba? May uwan. Oo. Plasta ba sa mga lingkuran ng pagbabaw? Nay misa dulu. Nay misa. Oo, hindi. Kaya ito. Ah. Nari misa. Tuntut. Oh.
1 hour later. At dito guys, sa wakas, nakarating na rin kami sa Liloan Port guys. Kasi may nakapagsabi sa amin guys na alauna raw yung biyahe ng Roro dito guys. Kaya umalis kami sa bahay guys, mga alas 12 na guys, kasi medyo malapit na yung biyahe namin galing bahay papuntang Liloan Port, mga kalahating oras lang. Kaso guys, pagdating namin dun guys, ang sabi ng guys, alas 4 pa daw yung biyahe ng Roro guys. So naghintay kami ng 3 oras dito guys, matagal kami naghintay. Hindi na kami bumalik guys, kasi tuloy-tuloy na yung namin, ayaw na namin bumalik. Hintayin na namin ng 3 oras. Kaya nakapag-decide kami na mag-sleep na lang muna. Dito guys, mga nakapasok kami sa port guys, siguro mga quarter to 4 or mga quarter to 4 guys, nakapasok kami guys sa port. Tsaka doon na kami nagbayad ng terminal fee. Dito guys, sinamahan ako nung taga Liloan Port guys. Dito kami nagbayad ng guys, ng sasakyan, tsaka free yung driver guys. Dito kami nagbayad. Ang nabayad ko rito guys is mga 3.6 ata guys. Mga 3.6, hindi ko na basta mga ganun guys, 3.6. Tapos pagdating mo dun sa loob guys, may babayaran ka pa dun na terminal fee ng sasakyan, terminal fee ng tao. Basta kulang-kulang guys yung nabayaran ko guys, mga kulang-kulang 4,000 guys, lahat-lahat na yun guys. Kaso lang guys, ang problema guys is, akala namin guys alas 4 makaalis na kami guys. Hindi pa pala guys. Nagtanong kami sa tailor doon guys kung kailan ang alis ng Roro. Sabi daw mga 5 ng hapon. Kaso lang hindi pala 5 guys. Kaya naghintay talaga kami guys, no, kasi dito kasi sa Liloan guys, kunti na lang yung sumasakay rito guys. Wala na masyadong tracking dito guys, wala na mga bus. Kasi nga guys, yung tulay sa guys, hindi na dinadaanan ng mga malalaking sasakyan guys. Kaya yung mga pasahero dito guys, yung mga light vehicles lang guys, yung mga maliliit na sasakyan lang pwedeng sumakay rito. Kaya medyo na yung mga pasahero dito guys, hindi na masyadong crowded yung area guys. Di kagaya dati guys, ito talaga yung pinakami ng port guys. Pero sa ngayon guys, parang matumal na talaga guys, kasi dahil sa mga tulay guys na kailangan ng i-repair, siguro sa katagalan na guys ay nakitaan na mahinang pundasyon. Kaya yun guys. Unya siguro gutomon kay magkorek jud minang niuto lagi. Ina. Napoy ko taon niya ra, nakakangasawa niya. Kung sa kong environment pa. Sige. Wala ko ning brother. Sige. Bayang terminal fee sa Liloan guys. Kumana ka? Dire pa sir step 4. Oo. Dito man. Wala may usawa pa makabayan sige. Diha ta. Dire sulod sir. Diha ayo na, diha ra. Adre ra. Adre. Kana.
Afternoon, ma'am. 129. One, two, nine. Wala kay 39 pesos. No, wala yun ma'am. Kulang akong sinsilyo. 50? Wala yun. Di kaabot pa daw 29 akong sinsilyo. Ay, dawe. Nada 20 oh. Sige. Ari na lang ah. Ulang piso. Ari na lang ah, 30. Kikisi ano kami. Butok. Okay, salamat. Okay na siya ma'am. Okay na. Okay lang mag-loading. Sige, salamat kayo. Thank you. Okay na guys. So hulat na lang to sa mag-load na. Tawagon ra daw. Tara guys. Hulat na lang to guys. Liloan Port. Ano ba kang barko? Barko eh. Ano sa kang barko? Wala pa mo. Natulat lang sa ba Roro guys kay okay na mong ticket. Pero nagbayad mis terminal fee 129 o 32 terminal fee kay duha mami. Anday. Dire sebelumnya berapa? Okay guys, update lang nih guys. Nya na po guys. 2,000 years later. Din na itong sakyan. Hindi na. Ay. Patalikod. Oo eh. At atras mo. Benzo. Walawin. Montenegro, Maria Vanessa. Yan na.
idol, gamay ra kay pasahero to, no? Bilang ra mga pasahero. Yung ko na kay bato. Ako nga doon doon mas doon. Nakakapit. Motor ko din nito. Mga dili ang lubayang putan. Kaya kasi Ha? Isa ba? Paano na ito idol? Oh. Iloan. Dito guys, nakaalis na kami guys. 7 o'clock na kami nakaalis guys. Gabi na guys. Akala namin 4 to 5 p.m. guys. 7 o'clock na kami nakaalis guys. Dito kami natagalan guys. Masyadong matagal kami na stock up dito guys sa Liloan guys. One hour later. Sa wakas guys, nakarating na rin kami sa Lipata Port guys, Surigao. Mga 10 o'clock kami nakakarating rito guys. Lagi tayo, diri.
Dito. Dito ra dito. Uy, asa pa muli daw? Ha? Asa pa yung biyahe? Kantilan. Ha? Oo. Bawas kami guys. Lipata Surigao. Ay, naabot na gyud me. Dito guys, paglabas namin sa port guys, nagkape muna kami guys kasi maraming tindahan dito guys. Nagkape muna kami bago kami magbiyahe guys. Kasi medyo gutom na rin kami guys. Ito guys, ang oras nito guys, mga 11 na guys, pasado guys. So tuloy-tuloy na po yung biyahe namin guys hanggang umaga na yan guys. Papuntang guys, Butuan, Padabaw na guys, tuloy-tuloy na yan hanggang Jensan guys. $2,000 years later. Meters, at the roundabout, continue straight onto Dong Maharlika Highway.